Okay, ngayon po ay December 27 na. Tatlong tumbling na lang at New Year na at binabati kayo ng inyong Pinoy Firearms Instructor ng isang masaganang bagong taon at sana ang taong sasalubungin 2026 ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin. At pinapalaala ko lang na mag-ingat lagi tayo sa ating mga ginagawa, lalo sa paghawak ng baril. Okay, at bago ako magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jovis Will Javier. Okay, sabi ni Jovis Will Javier, Sir, pero bakit po meron pa lumalabas na mabigat na long guide rod? Like yung tungsten material, ano pong purpose niyan? Hindi po ba to listen sa recoil? Okay, bago natin yung sagutin, ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 38,800 na mga subscribers, kung hindi ako nagkakamali. Okay, at lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo po ay isang charity vlogger. May 6 po tayong estudyante na tinutulungan, kaya ako gumawa ng YouTube channel. Ay ang aking adikain talaga ay charity. Okay, maganda po ang kinikita natin sa ating kumpanya at matagal na po ako nagpapaaral sa mga bata na anak ng single parent at gusto ko pong madagdagan, kaya yung kinikita ko po dito sa YouTube channel, bagaman maliit pa, ay itinutulong ko sa kanila. Kaya nga po maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo nakatulong. At ngayon ay pasasalamatan din natin yung ilang mga subscribers natin na mga sponsor natin. Okay, na nagpapadala dito sa ating YouTube, dito sa ating GCash number, yung number sa ating likuran. At baka may gusto pa sa inyo magpadala, ay pasasalamatan din natin kayo. At shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbet ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Iloleilio at kay Junar Diaz. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Mr. Adrian. Ayan, maraming salamat po. At sana marami pa ang tumulong sa ating mga bata na pinapag-aral, na tinutulungan sa pag-aral. Ayan, at gusto ko rin lang ipalaala na ako po ay wala sa Pilipinas. 20 years na akong nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Made in Shooting Range. Kaya wag po ninyo ako hanapin para magpagawa ng inyong mga firearms. Magtanong lamang kayo dito sa ating YouTube channel at atin yung sasagutin sa abot ng ating makakaya. Ayan, at wala rin po tayong pinagbibili na kahit ano pa man. At pinapalaala ko rin, yan pong GCash number na yan ay anak ko yan sa Pilipinas. Yan po yung ating tresurera. Huwag po ninyong tawagan yan para kayo ay magtanong ng mga pinagbibiling baril. Marami daw po ang tumatawag sa kanya, nagtatanong na kung may binibintang baril. Hindi po tayo gun runner. Baka po nagkakamali kayo. Ako lamang po ay nagtuturo. At ang isa sa motibo ko ay para makatulong sa ating mga gun owner sa Pilipinas na namumroblema sa kanilang mga firearms. At ako naman nagpapasalamat na marami naman ang natutuwa sa ating YouTube channel. Katunayan tayo dumarami na at magaganda ang mga comment at meron pa isa-isa naman na baser, pero ang mahalaga sa akin ay mas marami ang natututo at marami ang nag-appreciate sa atin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Okay, at sasagutin na natin yung katanungan na bakit may mga tungsten. Okay, ni Jewish Will Javier. Okay, totoo yan, may mga tungsten talaga na guide rod. Ito yung guide rod, full guide rod, full length guide rod. Okay, ito yan. So, unang-una, ang katangian ng tungsten ay matigas.
matigas na materialis yan. Isa sa matigas na ano yan. Actually, may mga barina na tungsten. Okay, may mga 12-bit na tungsten. So, yan ay matigas. At bukod pa sa matigas, yan ay mabigat. Okay, sa tigas, walang kinalaman yung tigas sa sa recoil. Okay? Dahil meron nga mga may mga polymer din na guide rod Ito kamukha nito, may mga polymer din. So wala sa tigas. So ang tigas po ay hindi nakakabawas ng recoil. Yun lamang ang tigas ay sa tibay. Yun, tibay ang nun. Okay, tungkol naman sa bigat. Yung mga nagpa-practical shooting ay mga masisilan ang niyan, mga masisilan ang pulso niyan. Meron talaga ang gusto ay mabigat. Meron talaga ang gusto ay mabigat. At hindi ko naman inilalahat dahil nasa hawak din yan kung paano mo kukontrolin ang recoil. Okay? So, merong gusto ay mabigat. So, totoo yan na nakakadagdag ng bigat yung tungsten dahil yan ay mabigat na bakal. So, ibig ba sabihin, ay kamukha nito, hindi naman mabigat dahil nga polymer plastic. So, kaya nga sinabi ko na hindi, na ilang percent lamang ang ng guide rod. Ilang percent, napakahinang percent sa kumpara sa recoil dahil ang talagang nagko-control ng recoil niyan ay yung lakas ng spring. Kaya nga lagi kong tinuturo yung pag-tune up ng lakas ng spring, imamatch ninyo sa lakas ng bala. Dahil pag sobrang lakas naman ng spring, ay hindi naman magsacycle yung feed ng bala. Okay, hindi mag-i-extract, hindi lalabas yung basyo. So ganun, dapat yan ay match yan doon sa pag sobrang lambot naman ang spring, ramdam mo naman yung recoil. Ramdam mo, parang binabayo yung ganito mo. Ramdam mo yan. At talagang mararamdaman mo. So, yung bigat ay nakakabawas ng recoil yan. Bakit kamo? Kung mabigat yung dulo ng baril, ay di siyempre, kung napapansin natin, dahil sa centrifugal force na nanggagaling dito, ang recoil niyan ay paganon. Okay. So, may tendency na kung mabigat yung banda rito sa dulo, ay mahirap, medyo may ganon. Pero, sa akin, parang psychological, kung kaunti lang ang ibinigat, parang psychological na rin lang. Maliban lamang kung talagang mabigat ang inilagay mo. Kung sobrang bigat. Pero kung mga grams lang, hindi gaanong epekto sa recoil. Correct me kung ano ang inyong pakiramdam. Pero para sa akin, pero may purpose. Bakit may mga railing yung mga ganito? Bukod sa accessories, bakit may mga railing yan? Okay, dahil hindi ka pwede magpabigat ng ng tungsten dito. Okay, may mga gumagawa ng ganito. Okay, pang counterweight. Yan, inilalagay yan dyan. Counterweight ang tawag dyan. Sinasalpak yan dyan. Counterweight. Okay? So, kaya yan ay nalalagyan niya ng counterweight. Okay, so yung mga walang railing na ganyan, na hindi pa pwedeng lagyan, ginagawa nila ng paraan na ang pabigatin ay yung itong guide rod ang pabigatin. Okay? So, naglalagay yung iba ng ganito. Okay? Yan. Naglalagay sila ng counterweight. Yan. Para maging balanse. Yan naman ay pinapayagan naman yan ng dahil ang pagsukat naman yan sa ay may box naman yan. Basta yan ay kakasya sa box. Nakalimutan ko na sukat ng box. Pwede namang
pwede yan as long as kasi yan doon sa box na ano ng IPSC. Okay, so ganun yan. Kaya yung iba naglalagay dito, nakakabawas yan. Pero kung konti lamang ang idinagdag mong bigat, ay psychological na lang yun. Pero kung talagang mabigat yung nilagay mo dito, eh malaking factor yan. Malaking factor. Maliit na factor yung bigat ng sa akin ha. Hindi naman tayo pare-pareho ang sinasabi ko nga, kung malaking factor sa inyo yun, eh maganda. Pero para sa akin yung bigat ng guide rod, maliit na factor yun, napakaliit. Dahil hindi naman bibigat yun ng 200 grams o 500 grams. Konti rin lang ang binigat nun sa mga ordinary na bakal. Although talagang mabigat yun, o kumpara mo sa mga So yan, ang talagang nun ay yung tibay. Dahil yung iba nagrereklamo, kumikilo ito. Kaya kung mapapansin niyo, yung iba flexible itong mga mayroong iba mga flexible Flexible, hindi ganong para ibig sabihin ng flexible, mag-carb man siya, babalik. Okay? So ngayon, pag bakal na ordinary ang kumilo, ay hindi mo na mababalik yun dahil hindi naman flexible. Natin muna naman yun. Yung may nag-comment sa akin, kumikilo daw yun sa kanya. Lalo pag hindi maganda ang pagkapiting at hindi maganda ang pagkabutas dito, hindi na sentro. Okay? So, yun ang main purpose niyan. Pero sinasabi ko nga sa inyo, kaya may mga reeling, yung ibang mga baril, may mga reeling na ganito, ay para isa yung purpose na yan. At ang lalo yung mga sumasali ng mga precision, sa mga precision shooting, ang gumagawa ng mga precision shooting, practical shooting, yung iba naglalagay talaga ng counterweight. At sinasanay nila yung kanilang pulso sa ganung bigat. Kasi sa totoo lang, kahit kayo ay iba yung gamit na ginagamit ninyo. Pero kung kayo naman ay nasanay na doon sa magaang, at paggamitin naman kayo nung biglang may bigat na gano'n, magkakameron kayo ng diferensya dahil hindi kayo sanay sa ganung kabigat Parang maninibago naman kayo ng hawak kung sanay kayo sa magaan. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, ang importante diyan ay yung muscle memory at yung inyong pagpapractice. Kung na-practice na ninyo na kayo sa magaan, ay kumbaga makukompensate na ninyo yung aiming ninyo. Sanay kayo sa magaan, bigla kayong gumawak ng mabigat, maninibago kayo. Dapat praktisado rin kayo doon. O kaya nga yung ibang mga yung talagang mga seeded na talagang yung kanilang baril ay hindi nila pinalalagyan ng anumang burluloy. Kung ano yung pinakinasanayan nilang bigat, yun na talaga ang ginagamit nila. Kahit yung mga shooter dito, lalo yung sumasali sa mga precision shooting, napakalaki ng factor ng bigat ng baril. May mga nilalagay talaga silang pampabigat. So ayan, at ang masasabi ko lang, yung bigat ng tungsten ay hindi gaanong malaking factor sa pakiramdam ko dahil hindi naman gaanong kabigatan yun. Pero kung yung mga counterweight na ganito ang inilagay, ay doon ako naniniwala. Pero psychologically, yung mga naglalagay niyan ay siyempre, kahit naman ako ang may-ari ang naglagay nun, sa mahal nun, o edi siyempre makakadagdag ng confidence yun. Makakadagdag ng confidence dahil ang mahal nung guide rod na nilagay ko ay di parang angat ka sa iba, ang pakiramdam mo. Yan ang isa sa mga sa mga shooter na, alam mo, ang arte ng mga shooter dito kung maano ko sa inyo, kaunting diferensya lang talagang ipapakiskis pa sa inyo, ipapakiskis pa.
Dahil may kaunting ano lang yun. Ay, mabigat dito sa banda rito. Kiskis yan. Yung sa hawak pa lang ng grip. Kiskis yan. Ano yan, pabawas. So, ganun talaga ang mga shooter. At kanya-kanya tayo ng pakiramdam. Okay? So, nakakabawas yon sa recoil sa pamamagitan ng ating yung ating yung sinabi ko kanina ay nakakabawas yun. Okay. Depende na rin lang sa kung saan tayo nasanay, sa mabigat o sa magaan. Okay? Pero yan ay depende na rin sa mga gumagamit. Okay, ito ang inyong Pinifirearms Instructor. Mag-comment kayo at kung ano ang inyong experience. Okay, dahil sinasabi ko nga sa inyo, pwede ninyo akong kontrahin dahil may kanya kayong experience. Hindi naman yung experience ko ay pwede kong iduldul sa inyo. Magbibigay lang ako ng tips ko. Nasa sa inyo yan. Kayong iba nagagalit sa akin. Tip ko lang yun eh. Para bang kumain ako sa restaurant, nagbigay ako ng tip. Magagalit ka sa akin. Yun lang ang kaya kong tip. Yun ay tanggapin ninyo o hindi ninyo tanggapin, okay lang sa akin. Pero ako nagpapasalamat na rin at marami naman ang natutuwa at tumatanggap sa ating mga tips na binibigay. Okay? Natutuwa din ako sa magagandang yung magagandang comment ninyo at yung magaganda ninyong karanasan ay welcome sa atin at para mabasa din ng iba at mapagtimbang nila na ganun pala yun. Nakakadagdag yan sa ating YouTube channel. Okay, at ating babasahin lang yung ating community spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, yung mga top commenters natin. Si Raymond Vincent Cayetano ay 39 ang kanyang engagement. Andi dito po yan, binabasa ko lang yan ha. Ang niyan ay YouTube. Okay, hindi po tayo namimili ng sinashoutout. Okay, si Danilo Prudencio ay 19 ang kanyang engagement. Ayan. Okay, at si Hansel Evangelista ay 95 ang kanyang engagement at comment. Okay, shout out sa One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Yan, sa panguna ni Hansel Evangelista. Isa nating gunsmith na rin ng kanilang grupo. Okay, thank you at maraming natututo dyan. Okay, ngayon din si Joey Jose. 6 ang kanyang engagement. At hindi nawawala ang ating highlight, ang muse ng ating YouTube channel, ang magaling na mechanic girl. Si Chinchin Gutierrez ng Baguio na ngayon ay idol ko na dahil magaling na siyang gunsmith. At ako nagpapasalamat na sinasabi niya na malaki ang natututunan niya dito sa ating YouTube channel. Okay, yun lang. Mataba ng puso ko pagka ako'y nakakabasa ng ganyan. Sir, marami akong natutunan sa YouTube channel mo at ako'y nagpapasalamat siya. Yun pa lang, ako ay sinisipaga na. Okay, ito ang inyong Firearms Instructor na gunsmith din naman. Hanggang sa muli, magtanong kayo at sasagutin natin sa abot ng ating maliit na kaalaman. God bless us all. Happy New Year sa inyong lahat.